Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isinilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa aki laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat na mga Israelita. At sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano ang sinasabi ng awit na ito tungkol sa lingkod ng Panginoon? Itong ikalawang awit. Siya, ang lingkod ng Panginoon, ay galing sa Diyos. Sa tiyan pa lang siya ng kanyang ina, hinubog na at tinawag na siya ng Diyos. Siya ay ginawa na matulis na espada at pana. Sandata siya ng Diyos. Madalas ang salita ng Diyos ay inilalarawan na espada, na sandata ng Diyos laban sa kasamaan. Kaya siya ay magaling na magpahayag ng salita ng Diyos. Panunumbalikin niya ang kanyang bayan sa Diyos at pag-iisahin niya sila. Pero dumating siya sa punto na na-discourage siya, na parang walang saysay ang kanyang mga pagpapahayag. Sayang lang ang kanyang pagsisikap. Parang hindi siya pinapakinggan ng mga tao. Yan din ang karanasan ng maraming propeta. Pero nanalig pa rin siya. Umasa pa rin siya na ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng gantimpala. May tiwala ang Diyos sa kanyang lingkod. Hindi lang sapat na itayo niya uli ang bayan ng Diyos. Gagawin siya ng Diyos na liwanag sa lahat ng mga bansa upang ang kaligtasan na ibibigay ng Diyos ay hindi lang para sa Israel, kundi iaalok din hanggang sa dulo ng daigdig. Ang awit na ito ay nagbibigay sa atin ng pangkahalatang larawan ng isang propeta. Siya ay pinili ng Diyos sa simula pa. Magpapahayag siya ng salita ng Diyos. Pero madalas hindi siya papansinin ng kanyang bayan. Pero ang pananalig niya sa Diyos, nagagantimpala. Pero ang pananalig niya ay sa Diyos, nagagantimpala sa Kanya.
Ang kanyang inaasahan ay ang katapatan ng Diyos at hindi ang tugon ng mga tao. Ngunit ang misyon ng propeta ay hindi lang para sa isang lahi, kundi para sa lahat. Ang liwanag ng kanyang salita ay kakalat sa marami. Talagang ito ay magandang larawan ng ministry ni Jesus, ang pinakadakilang propeta. Sana tayo ay mga taong nakikinig sa pinadala na si Jesus. Ngayong Semana Santa, iligay natin ang ating sarili sa attitude ng kabukasan sa Diyos at sa kanyang mga mensahe. Namnamin natin ang kanyang salita. Mararanasan natin kung papaano ibibigay ng Diyos sa atin ang kaligtasan. Namnamin at ipahayag natin ang kaligtasan ito. O Panginoon, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.